DJH Studios, inihahandog sa inyo ang Dula ng Buhay. Sa paglalakbay, nag-iipon ka ng mga alaala at tinutuklas ang saysay ng kaloob na tibok ng puso't hininga. Tayo mismo, ikaw, ako. Oh, I'm so excited to see Dad. Taon na rin ang binilang nung huli kaming magkasama. Ako na po bahala sa maleta ninyo, senyorito. Salamat po, Manong David. Dad, nandito na po ko. Welcome home, Charles. Kamusta ka po, Dad? Eto, feeling 18 years old in a 60-year-old body. Pwede. Of course. Mr. Charles Gatchalian? Ikaw na ba yan? Oh, Ninong Ben. Mas matangkad na ako sa'yo. Pero mas pogi pa rin ako sa'yo. Grabe, ang lakas mga asar porket walang peklat yung mukha niyo. Bakit kasi hindi mo pinaplastic surgery yan nung bata ka pa? Pwede ba wag na natin pag-usapan yan? Chairman Gatchalian, ang puso mo. Baka may emergency room ka niyan. I said enough! Ang masayang usapan ay biglang napalitan ng tensyon. Tila malalim ang pinagdaan ng istorya ng mga tauhan natin, lalo na ang mag-amang Charles at William. Ang ating kasaysayan ay pinamagatan nating bilyonaryong puso, nagsilbing janitor. Charles, may kasunduan tayong pinirmahan nung nag-18 years old ka. Maasa ako na paninindigan mo ang nakasa doon. Opo, Dad. I will fulfill my obligation. Good. Kailangan ko na matulog. Si Ninong Ben mo na magbe-brief sa'yo. Whatever your Ninong tells you, you have to do it. Maliwanag? Yes, Dad. Good night. Good night, Chairman. Ben, I'll leave him to you. Opo, Chairman. Dalhin mo ito sa HR department. Sige po. May 5 test akong ibibigay sa'yo, ha? Ito ang una. Ito ang panghuli. Magmerienda ka muna sa cafeteria. Ito ang meal stop. Iti-text kita, ha? Pag kailangan mo nang bumalik for interview. Okay? Salamat po. Sige. Excuse me po, Miss Abby. Heto na po yung mga result ng psychometric test ni Mr. Charles Andrada. Thank you, Susie. Upo ka. Is this accurate? Yes, ma'am. Ako rin nga, nagulat eh. High school graduate pero ganyan nakataas ang psychometric results niya. Oo. Borderline genius ang applicant na to. Let me interview him. Iti-text ko po, ma'am. Sige po. Thank you. Good morning po. Umupo ka, Mr. Andrada. I'm Abby Adlawan. Pumasa ka sa written tests, kaya pag-usapan natin ang application mo. Salamat po at pumasa ko. Ang work experience mo ay kasambahay? Maliban doon, wala ka bang ibang skills? Maglaba, magluto, maglinis ng bahay, magdilig, magpakain ng mga hayop. Yun lang po. Janitor ang posisyon na ina-applyan mo. Marunong ka bang mag-drive? Bisikleta po, kaya ko i-drive. Seriously, sayang naman kung janitor ang posisyon mo. Pwede kong i-recommend na mag-apprenticeship ka sa mas mataas na posisyon. Mas malaki ang sweldong makukuha mo. Kung pwede po, janitor muna kasi wala pa akong tiwala sa skills ko po sa ibang larangan. Pwede naman. Nanghihinayang lang kasi ako dahil malaki ang potensyal mong maging higit pa sa janitor. Marami pong salamat sa tiwala.
Sana po tanggapin niyo ako. Sige. Magpa-medical test ka muna. Sagot ng kumpanya ang gastos. Kapag pumasa ka sa medical, tatanggapin ka ng Gatchalian Group of Companies. Good luck, Mr. Andrada. Salamat po, Miss Adlawan. Thank you so much. Dalhin mo ito sa clinic sa ground floor. Congratulations, Mr. Andrada. Unang araw mo ngayon sa trabaho. Welcome to the Gatchalian Group of Companies. Salamat po, ma'am. Huwag nang ma'am, Abby na lang. At wala nang po. Magkaedad lang tayo. Miss Abby. Opo, wala nang po. Wala nang pong po. Okay. O sige, dahil first day mo, ililibre kita ng lunch. Oh, no, wag na. May baon akong sandwich at tubig. Yes po. Ibang merienda mo na lang yan. Kailangan heavy meal dahil muscles mo ang magtatrabaho. And I insist. Oh, insist pala. Eddie, i-only meal ko na ito. Go! Natutuwa po ako na hindi kayo nahiya na kasama niyo ako. First day mo sa trabaho kaya dapat na ma-feel mo na you belong to the company. Yung iba po kasi, I noticed, kasi matalim yung tingin nila sa akin. Sorry po na ganito yung pakiramdam ko sa kanila at iba po yung sa inyo. Dito tayo. Teka, may kukunin lang ako Okay po. OMG! Marjorie! Ew! Nakikita mo ba yung janitor na nakaupo sa area for middle management? Ang kapal ng mukha. Kasing kapal ng peklat sa pangit niyang mukha, no? Hello, manong janitor. Po? Doon sa dulo ang pwesto ng mga janitor at iba pa. Nasa business class section ka eh. Doon ka dapat sa baggage section. Para palang eroplano dito. Hoy, pangit! Huwag kang tumawa-tawa lang rin, ha? Lumipat ka sa tama mong pwesto. Sige na, alis na riyan. Doon ka sa dapat mong lugaran. Ang dami mong lilinisin. Ang daming nagkalat na tissue ron, no? At maruruming gamit. Asar na asar kami sa mukha mo. Ano ba yung peklat sa mukha mo, ha? Nakakadiri. Oh, sumagot ka. Hindi ang nakatingin ka lang sa amin. At ano yung paandar mo kung magsalita, ha? Saan ka bang squatter ng galing? Nakakapikon. Hindi mo malaman kung ano ang accent mong yan. Marami na akong napuntahang lugar. Pero ngayon lang yung may accent na tulad niyan. O sige na, wala nang magaling dito kung di kayo lang. Talaga? Hindi kami tagalinis lang ng mga basura, no? Palibhasa, mga janitor lang kayo. Mga walang kwenta. Mabababang klase. Marjorie, Charlotte, anong nangyayari dito? Naligaw si Manong janitor. Tinuturo namin kung saan siya dapat umupo. Ako ang nag-imbita sa kanya na umupo sa lugar na to. Ano ba, Abby? Paano ko matutunawan kung ganyang klase ng pagmumukha ang makikita ko? Tama. At pag inumpisan mo yan, baka bukas lahat ng baggage section dito na umupo. Anong baggage section? Bakit? May segregation ba sa kantin? At kung gusto niyong first class ang setting niyo, magpunta kayo sa mamahaling restaurant. Teka, aalis na lang ako. Huwag na nating palakihin ito. Hindi. Sila ang mali. Mag-review nga kayo ng GMRC. Whatever. Halika na nga, Charlotte. Ew! Date ninyo ba yan ni Chaka Boy? Tama. Nag-date sila. Beauty and the Beast. Naku, nakakagalit yung dalawang yan. Akala mo kung sinong magagaling. Jimboy, dito ka na rin kumain. Para may kausap kami ni Charles. At Charles, huwag mo na silang pansinin. Ako na ang bahala sa kanila, ha? Bakit kasi ganyan ka kung magsalita? Saan ka ba galing? Ikwento mo sa amin. Mga kaibigan mo kami, no? Matagal ko na rin napapansin na kakaiba ka kung magsalita.
Okay, kung ayaw mo hindi na bale. Wala namang batas na nagbabawal na magsalita ka ng ganyan. Ay nako, may matanda tayong kasabihan. Do not judge a book by its cover. Ang mga mata ay madaling malinlang sa kinang na akala mo ay ginto. Yun pala ay tanso. Mukhang mapapasubo si Charles sa pang-iinsulto sa kanya ni na Charlotte at Marjorie. Hala, lagot kayo kapag nabunyag na ang tunay na pagkatao ni Charles. Charles, siya si Jimboy Alcantara. Kayong dalawang mag-partner sa day shift, ha? Pati pag nag-rotate sa night shift, okay? Sige. Partner! Panyero! Partner, saan ka dati nagtatrabaho? First time ko, Panyero. Abat, virgin ka pa pala, ha? Akong bahala sa'yo. Tawagin mo akong Sensei Jimboy, ang pinakamalupit na janitor sa balat ng lupa. Ayos, Sensei. Magiging mabangis na mandirigma mo ako. Tayong dalawa ang magkakampi. Kung may mga aapi sa'yo, sabihin mo lang sa akin at ako ang bahala. Ayos ka sa akin, Jimboy. Hindi rin kita pababayaan. Pareho lang tayong janitor dito, no? Sino pa bang magkakampihan kung di tayong dalawa lang? Nanghihinayang talaga ako kay Charles. Sa talino niyang yun, kahit anong department pwede niyang pasukan. Madali lang niyang mapag-aaralan kahit anong trabaho. Tumpak ka, Miss Abby. After a month, tingnan ko kung makumbinsi kong mag-apprenticeship siya sa ibang department. Para ka namang guardian angel niya, Miss Abby. Nagmamalasakit lang. Ikaw rin naman marami ka nang natulungang umasenso rito sa kumpanya. Kaya tingnan mo, blessed ang buhay mo dahil gumagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo. Hindi ba sabi nga nila, kung ano raw ang itinanim, siya ring aanihin. Correct. Kaya gumawa ng mabuti kung nasa iyong kapangyarihan. Sarap sa night shift. Walang tao sa office. Tahimik. Maraming time para magbasa ng libro. At nabibigyan ko rin ng personal assessment ang mga kasama ko. Gusto ko ng ganito na hindi nila alam kung sino ako. Dito na ako sa Eskinita daraan para shortcut sa convenience store. Pare, okay lang yan. Tagay! Pare Koy, chicks Uy, jackpot! Fresh na fresh! Yes. In love na kami sa'yo, ha. O pwede ba tayo na? Ha? Wala naman pong bastusan. Babae din po ang nanay ninyo. Ayun na nga Gusto namin magkaroon ng anak sa'yo para maging nanay ka na rin, di ba? Dalawa kaming magiging tatay ng ipagbubuntis mo! Ano ba? Mga bastos kayo! Saklolo! Oo, Tulungan niyo ako! Punta, ha? Uy, pala may ambulan, ha? Pagkakatasan! Saklolo! Sus na happy yun. Tulungan niyo ako! Bilis tumakbo! Nahihilo na ako! Abby? Charles! Tulungan mo ako! Hoy! Hoy, kami nauna sa kanya, boy! Ano makisawsaw? Sasawsaw ka ba Ron! Abby! Takbo! Humanap ka ng saklolo! Pipigilan ko sila! Tumakbo na lang tayo! Baka mapahamak ka! Aabutan ka nila pag hindi ko sila pinigilan! Takbo na! Bilis! Ron! Bakit ka nakikialam, bata? Pulutan namin yun Alamero ka! Tama ka, ha? Tatatarin kita ng saksak. Maangas ka, ha? Ano? Boy!
ulo mo! Tapang mo, ha! Saklolo! Miss, ano nangyayari? Sagipin po ninyo yung kasama ko! Doon po! Sakay na! Uy, pare na! Pare! Please! Charles! Charles! Naturo po ang tiyan niya! Tumawag po kayo ng ambulansya! Charles! Gumising ka! Huwag kang matutulog! Charles! Tumingin ka lang sa akin! Ha? Charles! Diyos amang nasa langit, kayo po ang sumusukat. Kayo rin po ang nagpapagaling. Kayo po ang pumapatay. At kayo rin ang bumubuhay. Dalangin ko po sa inyo na kung kalooban ninyo, dugtungan pa po ninyo ang buhay ni Charles. Miss, ligtas na si Charles. Mabuti at walang tinamaang maselang internal organ. Nabagok ang ulo niya. Kailangang ma-MRI. Ikaw ba, relative ka ba niya? Office mate po. Sige, paki-notify yung relative niya as soon as possible. Ha? Ang CEO ng company ang person to be contacted in case of emergency? Hello? Ben Macaraeg speaking. Who is this? Sir, nasa ospital po si Mr. Charles Andrada. What? Dr. Baluyot, to the emergency ward, please. Mabuti na lang, Abby. Magkasama kayo ni Charles. I'm sorry, sir. Dahil sa akin napahamak si Charles. It's not your fault. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Just focus on looking for Charles. Yes, sir. I've informed the hospital that you are his legal guardian. You can sign any document if needed. The company will cover all his medical bills. Thank you, sir. Keep me posted, Abby. Yes, sir. Thank you so much, Ben, for the update. You're welcome, Chairman. Bibisita ka ba sa ospital? Unfortunately, hindi ako pinayagan ng doktor ko na magpunta sa ospital. So, hindi muna. Mag-rest ka na, Chairman. I'll keep you posted. Mami, gusto ko pa mag-skiing. Charles, hindi pa pwede. Delikado mag-ski para sa bata, okay? William, paturuan mo lang ng basic. Para lang experience naman niya. Stationary lang. Hindi siya mag-i-ski sa slope. Ay, Amelia naman. Oh, sige, Charles. Mag-promise ka na susundin mo lahat ng iuutos sa'yo ng coach mo sa training, okay? Huwag kang basta tatapak sa slope. Promise po, Daddy. Promise po. Doc, biglang nag-drop ang BP at pulse rate ng patient. Call Dr. Rosales. Oh, that's good, Charles. Bend your knees a little bit more. Charles, diyan ka lang May kukunin muna ako. Yes, Mami. Doc, nag-seizure! 2 milligrams diazepam. Madali lang pala mag-skiing. Ang galing ng bata, oh. Gagayain ko siya. No! Charles! Stop! Charles! Charles! Huminto ka! Oh, he just took off. Let's go after him.
Doc, flatline! CPR! Charge defibrillator! Charged! Clear! Clear! Charles? Nasaan ka? Charles! Where are you? Charles! Oh, I'll go left. You go right. Okay, okay. Increase to 200 joules. 200 joules! Clear! Clear! Mommy! Help me! Mom! Ayun! Si Charles! Mommy! Charles! Ito ka! Oh! Mommy! Ah! Anak! Wala na siya. Time of death, 3 a.m. Ama, sa inyo ko po hinahabilin ang buhay ni Charles. Kung loloobin po ninyo, sagipin niyo po siya. Doc! Nabuhay siya! Milagro ito. Heart rate and BP back to normal! As of now, medically induced coma si Charles. He was brain dead for 7 minutes, pero bigla siyang nabuhay. He dodged the bullet. Salamat sa Diyos! Salamat po, Panginoon! Abby, ayos lang ba sa'yo na ikaw na muna ang mag-asikaso kay Charles? Since licensed nurse ka naman and also a licensed psychologist, I think mas maaalagaan mo siya. Opo, sir. Magpa-file ako ng leave to be with him. No need. The company will still pay your salary and more. Happy po ako mapagsilbihan si Charles in any capacity. Kailan ka ba gigising, partner? Huwag mong madaliin. Ginagamot pa ang brain niya, kaya induce pa sa comatose. Ano? Juxtapose? Yung post na natutulog? Sira, comatose. Puro kakalukuhan, Jimboy. Kahit juxtapose si partner ngayon, alam ko naririnig niya tayo. Mamaya, tingnan mo. Bigla na lang tatawa yan. Uy, tatawa na yan, oh. Woo! Halika na nga. Ang ingay-ingay mo. Baka ma-premature na magising si Charles niyan, ha? Makasama pa yun sa kanya. Tayo na. O, paano? Paalam, partner. Goodbye, pero hindi forever. Buang. Dumalaw kayo pag may time. Alam ko, nararamdaman din ni Charles na nandito kayo. Miss Abby, pag kailangan mo ko, pwede akong pumalit sa'yo sa pagbabantay, ha? Pwede rin, Mi. Pero, siyempre, mas gugustuhin na ni partner kung si Miss Abby. Ay! Guard! Ay! Parang hindi ko kaya na makita kang ganito, Charles. Hindi kumikilos. At hindi nagsasalita. Hindi namin alam kung mabubuhay ka o hindi. Charles, patawad. Patawad. Dahil sa pagtulong mo sa akin, napahamak ka. Dahil sa akin kaya nangyari ito sa'yo. Muntik ka nang mamatay. Diyos ko. Iligtas po ninyo si Charles. Mabuti siyang tao. Salamat po, Diyos ko. Binigyan ka niya ng panibagong buhay. Salamat sa iyo, Charles.
hindi ka nagdalawang isip na ibigay ang sarili mong buhay para iligtas ako. Salamat. Salamat. Base sa MRI, nag-subside na ang swelling sa brain ni Charles. Kaya dahan-dahan naming binabawasan yung gamot para magising na siya ng kusa. Whatever is best, Dr. Reyes. Mag-buzzer ka agad pag nagising na si Charles. Opo, Doc. Abby, I'm counting on you. Opo, sir. I will call you once he wakes up. Charles, siguro bored ka na sa boses ko kapag binabasahan kita ng mga libro. Kaya mabuti pa, pakinggan mo muna ang paborito kong kanta. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Abby? Abby? Charles! Nagising ka na! Salamat po, Panginoon! Nagising na po si Charles! Abby? Nasaan ako? Salamat, Charles! Ayos ka lang ba? Huwag kang mabahala. Ligtas ka na. Nasa ospital ka. Mabuti na lang, naturuan ka ni Sensei mo ng ninja moves. Sakto ka doon, pare koy. Back to normal na ang kambal na Kengkoy. Sabi ni Doc, bukas ng umaga, discharged ka na. Pwede bang ngayon na? Inip na ako. I'm so bored. Easy ka lang dyan, partner. Everything is under remote control. Remote control na drained ang battery? Correct. Slow motion mode ka muna. Baka ma-deadbat ka uli. Uy, puwera usog ah. Tama na yan. Oo nga pala, nag-provide ang office ng studio-type apartment para dun ka mag-recover. Hindi pwede sa bed space na tinutuluyan mo. Baka magka-infection ka pa ron. Ang sosyal ng partner ko, biruin mo yan, may single lane bowling alley na siya. Naisip mo pa yun ah. Ang taba talaga ng utak mo. Ikaw, Jimboy. Ikaw. Tigil mo nga yan, Susie. Ihahabla kita ng child abuse. Child abuse ka riyan. Gurang ka na. Pero isip bata, kaya child abuse pa rin. Aabusuhin na kita kahit makulong ako, no? Are, tama na! Ano ba? Ayoko mapuno ng salompas ang katawan ko, no? Ano ako, si Mr. Buten? Talaga lang ah. Kili-kili mo lang ang walang latay. Partner, ang bangis ng bowling lane mo. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakaranas ng hot shower. Astig! May aircon pa. Ganito pala ang buhay milyonaryo. Charles, si Jimboy muna ang bahala sa'yo ah. Pero everyday, dadalawin kita. Salamat, Abby. Jimboy, yung pagkain at gamot ni Charles dapat nasa tamang oras. Sundin mo yung chart na ginawa ko. Ay, Wonder Woman! Sira. Gaano katagal bang recovery period ko? Depende sa sasabihin ni Dr. Reyes. Weekly kanyang pupuntahan para i-check up. Basta ha, bawal muna ang sobrang tayo at lakad. Huwag munang lalabas ng kwarto. Saka, huwag muna masyadong magbasa ng libro o mag-game sa cellphone.
Matulog ka, kumain, light walking lang. Pwede? Opo, mas susunod po. Nasapian ka na ni Jimboy. Ako pa! Matindi yata ang agimat ko. Goodbye! Pero hindi forever! Gaya-gaya. Uy, Charlotte. Nakikita mo ba ang nakikita ko? Eh di sino pa? Si Manong Janitor? Nasira na naman ang araw ko. Bakit pa pinayagang magtrabaho rito yan? At kung magsalita, ngayon lang ako nakarinig ng ganyang paslang na hindi mo naman mawari kung saang bansa nang galing. Bakit pa ibang accent niyan, no? Hello, Ben? Kumusta na si Charles? Chairman, 100% okay na siya. Back to work na rin si Charles bukas. Okay, good. O sige, pakialalayan na lang muna siya, ha? Opo, Chairman. Ano ba yan? Ang aga-aga? Sino naman kaya yan? Ano yon? Driver po ni Sir Charles. Driver? Bisikleta? May driver pa? Hindi po, company car po. Uy, Charles, bumibig time ka na ha? May company car at driver package pala itong kasama. Pakisabi, sandali lang. Charles, instruction ng CEO na mag-report ka sa office niya. May pinadala siyang box ng uniforme mo. Magpalit ka sa men's room bago ka mag-report sa CEO, ha? Salamat, Abby. Formatic ang datingan mo, partner ah. Naku, mukhang maghihiwalay na tayo ng landas. Paakyat ka na. Ako naman, stay lang sa laylayan. Hindi totoo yan. Sabi nila, lightning strikes. Sa susunod, ikaw naman ang makukuryente. Naku, ayokong tamaan ng kidlat. Congrats, partner. Chill ka lang. Walang iwanan. Solid tayo. Timing. Timing lang. Magkakaroon ka rin ng moment mo. Pwede bang goodbye kiss? Kiss my fist. Gusto mo? Bakit? Magkahawig naman kami ni Abby ah. Hindi ba? Uy, huwag ganyang biro. Ayokong masaktan ang damdamin ni Abby dahil sa mga kalokohan mo. Oo, chill. Serious much? Sabay tayo mag-lunch mamaya, ha? Approve! Ano kaya ang kakainin ko today? Excuse me, are you Miss Abby Adlawan? Uy! Charles! Grabe, naka-business suit talaga. Miss Adlawan, dahil first day ko ngayon bilang executive assistant to the CEO, ililibre kita ng eat-all-you-can lunch. May ganun talaga, ha? Well, Mr. Andrada, if that's the case, uubusin ko ang laman ng wallet mo. Easy. Pwede ba yung budget meal na lang muna? May pa-all-you-can ka pa riyan? Budget meal din pala ang bagsak? O baka pwede kuripot meal, ha? Sure. Any kind of meal will do. Hindi naman kuripot meal. Yung mas masarap. Kahit konti. Marjorie, si Manong Janitor naka-business suit. Paano nangyari yun? Hoy, sabi ng boss ko, si Charles Andrada pala ang borderline genius. Kaya pinamrote ka agad ng CEO as executive assistant. Ha? Oo. Naku, baka malagot tayo sa pambabastos natin sa kanya. Kaya mabuti pa. Gapangin mo na yan, baka maunahan ka ng iba. Ayoko nga. Ha? Ang pangit eh. Biro mo, yung ganyang itsura ang hahalik sa akin? Candidate for millionaire yan. Ayaw mong yumaman, girl. Well, magsisisi ka pag naunahan ka ng iba. I'll think it over. Ew. Ang lakas din naman ng tawag ng money, cash. Pipikit na lang ako para hindi ko makita ang pangit niyang mukha. Chairman,
Overwhelmed ako sa business acumen ng anak mo. Yung mga problematic companies natin, mabilis niyang nagawa ng mga unique business strategies. Yung mga dating lugi, ngayon, steadily tumataas ang kita. Yan ang produkto ng boarding school niya sa England. High school sa US, bachelor's degree sa France, at masteral degree sa Germany. Gusto pa sanang mag-PhD pero pinigilan ko na. Alam mo naman ang findings ng mga doktor sa akin, hindi ba? Kaya parang sundalo na hit the ground running ang ginawa natin sa kanya. Kailan niyo po ba balak ipaalam sa office ang pagkatao ni Charles? In due time. Just focus on honing his business skills, okay? Yes, Chairman. Bibigyan ko pa siya ng mas malaking problema sa negosyo. That will define kung talagang handa na siya. I just hope na makayanan niya for the sake of our conglomerate. Well, I am confident he will shine brightly, Chairman. Maraming salamat, my old friend. Hello? Manong David, kumusta po kayo? Ano pong nangyari? Pumanaw na siya. Sino? Sino pong pumanaw? Who died? Ang yaya nene mo, Charles. Huh? Wala na siya. Wala na si Yaya Nene? Pati siya, ginawa na sa akin. Wala na siya. Manong David. Jimboy, saan si Charles? Ayun, bigla na lang uminom ng maraming alak. Tapos kumuha pa ng isang bote at sinabihan akong wag ko raw siyang sundan. Bakit hindi mo sinundan? Baka kung anong gawin noon. Sige, hanapin mo siya pababa. Ako naman paakyat. Tawagan mo si Susie para tulungan tayo. Sige, go na! Rooftop na. Nasaan na siya? Bakit? Charles! Bumaba ka sa railing! Baka mahulog ka! Pati alak, ubus na! Mga mahal ko sa buhay, inisa-isa na! Charles! Ano bang nangyayari sa'yo? Please! Bumaba ka na riyan! Pag-usapan natin to, please! There's no point to this life. I might as well leave this world. Wag, Charles! Huminga ka muna ng malalim. Tumingin ka sa akin. Please! Mahal kita, Abby. Pero natatakot akong mahalin ka. Baka kasi ikaw naman ang sunod na kunin sa akin. Ayokong pati ikaw madamay sa kamalasan ko sa buhay. Charles! Please, pag-usapan natin. Sabihin mo sa akin lahat ng kinikimkim mong hirap ng kalooban. Wag na. It's pointless. Mahal na mahal kita, Abby. Ikaw lang ang nakakita sa akin ng buong buo. Pero ang mundong ito, ayaw nila akong makita. Abby. Kumalma ka lang. Natatakot na ako. Paalam. Wag, Charles! Huwag mong gawin yan! Kapag lumundag ka, lulundag din ako! Wag, Abby! Bumaba ka! Baka mahulog ka! Wag! Ayoko mawala ka sa buhay ko, Abby! Nararamdaman. Nakikitang mahal na mahal kita. Don't move! Don't move! Lalapit ako sa'yo! Yakapin mo ako ng mahigpit.
Huwag kang bibitiw! Ha? Come on. Bumaba na tayo, dahan-dahan. Please. I love you. No. Abby. I love you too. I'm so sorry. Sorry. Hindi na to mauulit. Pangako mo sa akin na hindi mo ko iiwan. No. I promise, Abby. I promise. I'll always be here for you. Sorry. I'll always be here for you. I promise that. Ayan naman kasi. Sabi nga nila, ang problema dinaraanan lang, hindi dapat tinatambayan. Lahat ng pait ay pwede uling tumamis kapag ang pag-ibig sa isa't isa ay nakamit. Chairman, handa na po ang anak ninyo na tumayo bilang presidente ng conglomerate. Lahat po ng pagsubok ay naipasa niya ng higit pa sa inaasahan. That's good. Eksakto para maipasa ko na sa kanya. Habang may natitira pang kaunting panahon sa akin. Chairman, wag po kayong susuko. Hintayin niyo pa ang magiging apo niyo. Sana na. Pangarap ko rin na makita at mayakap ang aking magiging apo. Kaya tuloy lang po ang laban, Chairman. Pare Koy, parang ang lalim na ang iniisip mo ah. Partner, sa Biyernes after office, pwede bang uminom tayo ng kaunti? Oh sure, oo naman. Kau pa ba? Last 5 days na kasi ako, partner. Tapos endo na. Anong endo? End of contract. 5 months lang kasi ang kontrata ko tapos tsugi na. Para-paraan para hindi ka maging regular pag umabot ka ng 6 months. Ganun ang kalakal ng mga mayayaman eh. Wait, akala ko employee ka rito. Hindi ah. Bali yung nag-hire sa amin, isang subsidiary rin ng Gatchalian. Sila ang mag-e-endo sa amin. Kung rekta ka rito, pwede kang maging regular. Wow. Ganun ba ka-greedy ang mga negosyante? Saang lupalop ka ba ng galing? Pati endo, hindi mo alam? Chin up, sensei. Ang disciple mo, gagawa ng ninja moves. May ganun? Porket executive aliping ka na? Sabi nila, talk is cheap. Kaya makakakita ka ng matinding roundhouse kick at kamikaze punches ng partner mo. Woo-hoo-hoo! Yeah! Sir Ben, malaking problema. Anong nangyari? Hindi na malaya ng convenience store subsidiary na sikretong nag-organize ng union ng mga transient employees nila. Oh, tapos? Nag-lightning strike ngayon lang. Ha? Papuntahin dito kaagad si Charles. Pinatawag po ninyo ako, Ninong? Charles, may problema sa convenience store subsidiary. Pwedeng ayusin mo? Palipad kasi ako sa Singapore for a joint venture agreement signing. Pasensya na pero biglaan ang problema. Ako na pong bahala. Just focus on the Singapore project. Hindi pwedeng tumagal ang lightning strike na yan. Pag nagkataon, pati ang ibang mga subsidiary, gagayahing magwelga. Opo. I understand the gravity of the situation. Okay, sige. I have to go to the airport now. Bon voyage! Charles, bakit biglaan itong board meeting? Seryoso ba ito para pati ako isali mo? Executive assistant ka lang, pati si chairman iniistorbo mo? Walang magtataas ng boses. Be professionals. Sige, Charles. Proceed. Nakausap ko na ang union leader ng mga nag-lightning strike. And it turns out, tip of the iceberg lang ang nakita natin. What do you mean? Huh? Excuse me. All companies belonging to the Gatchalian conglomerate have been secretly unionized. And kapag hindi natin na-meet ang demand nila, paralyzed tayo.
we stand to lose 1 billion a day. What? That is unacceptable! Ano ang demand? Itigil na ang end-of-contract hiring scheme. Baliw ba sila? Kapag ginawa nila yon, sabay-sabay silang mateterminate. Tama. Terminate. Pati tayo terminated din kasi paralisado ang operations. Illegal ang ginagawa nilang lightning strike. Morally right ba ang Endo? Negosyo ito. Wala naman tayong batas na nilalabag sa Endo ah. Sa batas, wala. Sa manggagawa, meron. Tama, negosyo. Kumikita tayong lahat sa pagtatrabaho ng mga tao na after 5 months, tineterminate natin. Charles, bagito ka pa sa negosyo. Huwag kang masyadong magpabida. Sige, Gilbert. Payag ka ba kayong lahat, pati ikaw, Chairman, ikaw, CEO, na Endo rin tayo? Ano bang kabaliwan yan, Charles? Sige, Charles. Ano sa tingin mo ang dapat natin gawin? Chairman, last year 400 billion ang gross sales natin with a net profit of 8 billion or 2%. Magic lang yung 8 billion. Alam nating lahat that we earned more than that. Masyado kang maraming nalalaman. Sige lang. Ituloy mo lang ang gusto mong sabihin, Charles. 25,000 ang employees natin. Mahigit kalahati dyan ay Endo. Sabihin na natin na 15,000 every 5 months mawawala ng trabaho. Yung 15,000 may asawa, anak, so times 5 na lang natin. 75,000 persons won't be able to live a good life dahil gusto natin mataas sa mga sweldo and benefits na makukuha natin. Ilan ang nakinabang para magdusa ang 75,000 na tao? Excuse me. So, ano ang proposed solution mo, Charles? Let's put an end to Endo. Maging patas tayo sa mga worker natin. If they're well cared for, have job security, mas tataas ang productivity nila and our gross sales and net income will become even bigger. I-regularize ang deserving na maging regular employee. Maging patas tayo sa kapwa natin dahil hindi natin madadala ang yaman sa mundo kapag namatay tayo. Masyadong madrama naman. Negosyante ka ba o head ng charitable institution? Ben, ano ang opinion mo sa sinabi ni Charles? Para sa akin, tama si Charles. Huwag na nating ipagkait sa ating mga worker ang mga karapatang dapat naman nilang makamtan. Pinaghihirapan nila ang kinikita nila tulad nating lahat. Eh ikaw, Gilbert, i-endo kaya kita? Sir, nagpapaliwanag lang po ako. Yes, Ben, since nasa Singapore ka, I am authorizing Charles to enter into negotiations with the labor union. Okay? Charles, do not finalize anything. Naintindihan mo? Dalhin mo sa bahay ko ang draft ng agreement as soon as it's drawn up. Okay? Yes, Chairman. Thank you very much to all of you. All right. Meeting adjourned. Dad, I'm home! Oh, son. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? I just turned 25 years old. Kung ganon, magkaedad tayo, Dad. Well, mas gwapo pa rin ako sa'yo. Siyempre. Well, tama lang na mas gwapo ka. Kasi kung hindi, edi mas papangit pa ako. So, how do you find the Gatchalian conglomerate? I was really amazed. Really. Mag-isa mong itinayo ito. Nagsimula sa maliit pero napalaki mo in less than 2 decades. Hindi ako makapaniwala na mula sa maliit na sari-sari store ninyo ni Mom, ngayon, 25,000 na ang employees. Alam mo, anak, si Mom mo ang inspirasyon ko kaya nagsipag ako ng gusto. Halos wala na akong tulog noon para lang lumago ito ng paunti-unti. It is also my dream na gayahin ang ginawa ninyo ni Mom. Ano? Magsisimula ka ng sari-sari store? Pinapakalaki na nga ng pamana namin sa iyo ng mom mo. Kailangan mo pa bang mag-back to square one? No, hindi po, Dad. Legacy ninyo ni Mom ito.
and I will not abandon it to start from scratch. Good. Sandali lang. Nasaan ang draft agreement? Ikaw na ang sensei ko. Ako na ang disciple mo, master partner. Nakita ko yung matinding roundhouse kick at kamikase punches ng partner ko. Tututs ka pala, hindi lang talk. Shh! Quiet lang. Secret natin yun. Ay, sorry. Master partner. May naligaw yata. Guard! Paki-escort nga ang lalaking ito palabas. Sorry na po, ma'am. Heto na po ang tulips nyo at chocolates. Guard! Magdala ka ng posas at dalhin ito sa presinto. Akala ko huli lang pero hindi kulong. Maling akala. Naku, ang tahimik ng buhay ko noon. Ngayon ang daming magagandang dilag ang umaaligid sa BF ko na palaging busy. Mahal, hindi naman ako pumapatol sa kanila. At kayod kabayo na nga ako para naman mapaghandaan ko rin yung ano? Abigail Adlawan. Kasi, Ano nga kasi? will Will you you? marry me? Ang ganda ng diamond ring na to. Teka, nagnakaw ka ba sa bangko? Nang kidnap for ransom ka para mabili to? Baka inisnatch mo ito. Abigail Adlawan? Ako, si Charles Gatchalian, ay mahal na mahal ka. So, will you marry me? Teka, anong Charles Gatchalian? Andrada ang apelyido mo, hindi Gatchalian. Heto, tingnan mo ang passport ko. Paanong? A long story. Mahabang istorya. Ganito kasi. Chairman, kumusta? Well, according to the latest medical bulletin, I have 3 to 6 months to live. Diyos lang ang may alam kung kailan kanya kukunin, Chairman. Para naman silang manghuhulang may crystal ball. Basta isipin mo na lang na makikita mo pa ang apo mo. Wala pa nga girlfriend si Charles. Paano? Diyan ka nagkakamali. Ay, sus. Engaged na sila. Hindi na girlfriend. Fiancé na. Napaka-chismoso mo talaga. Bakit naman hindi sinasabi sa akin ni Charles ang tungkol dyan? Aba, malay ko. Basta wag mong sabihin ako ang nagbalita, ha? Well, I'm very happy for him. Apurahin na natin ang kasal para makapaghani mo na sila at magkaapo na ako. O, kita mo? Bigla kang sumigla. Napatayo ka pa at nakapaglakad pa ng diretso. Aba, oo nga no. Yun lang pala ang kailangan kong gamot. I'm going to be a grandfather now, Ben. Magiging lolo na ako. Pakalain mo yun. Lolo? Lolo! Ibang pakinggan eh, no? Lolo. Lolo. Ba, ibang-iba. Ang sarap pakinggan. Wow! Grabe naman maka-engagement ring. Uy, dapat yata mag-hire ka ng 4 na guard para bantayan ng ring, ha? Ring lang ang babantayan? Ako, hindi. Yung ring lang talaga. Dahil wala ka pang guards. Ako mismo ang dedekwat niyan. Sige ka. Sing-sing o kamatayan. Yan, sige. Sa'yo na yan. Ikaw na rin magpakasal kay Charles. Sa akin na si Jimboy mo. Oh, teka. Paano mo nalamang kami na ni Jimboy? Halatang halata naman kayong dalawa eh. Ganon? Kailan nga pala yung wedding niyo ni Charles? Secret ito ha. Oo. In 3 months. Ganon kabilis? Baka pwedeng double wedding na lang tayo. Alam mo yun?
para iwas gastos na kami ni Love. Love pala ang tawagan ninyo, ha? Love, gusto mo kiss kita every second of the day? Aba, nasasapian ka na yata, Abby. Parang crazy for you na ang peg mo, ha? Parang siya hindi na babaliw kay Jimboy. Hoy, okay, fine. Sige na nga, it's a tie. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagpunta rito. May gustong ipa-announce si Chairman. Effective today, we will have a president. Let's all give a round of applause to the new president of the Gatchalian Group of Companies, Mr. Charles Gatchalian. Anak siya ni Chairman? Si Charles ang anak ni Chairman? Hindi ba siya si Charles Andrada? Ha? Nagpakababa siya bilang janitor? Pero siya pala ang anak? Ay, naku! Charles will be mine! Go, Charles! Ladies and gentlemen, maraming salamat sa inyong mainit na pagtanggap sa akin. Patawad kung naguguluhan kayo. Una akong pumasok dito bilang isang janitor gamit ang pangalan na Charles Andrada. Yun ang nais ng aking dad, ang ating chairman. Gusto niyang maranasan ko kung paano mag-umpisa na maliit at dahan-dahang pataasin ang pwesto sa trabaho. Idol ko si Dad. Mula sa maliit na sari-sari store na pinundar nila ng mom ko, heto na tayo ngayon. Isang multi-billion conglomerate. Patawad kung may mga nasabi akong hindi ko naman sinasadya. Ang nais ko lang, ipagpatuloy natin ang masigasig nating pagpupunyagi para sa kabuhayan ng bawat pamilya natin. Ang Gatchalian Group of Companies ay kapamilya ninyo, kaibigan, kabarkada. Pagsama-samahin natin ang ating mga talino, lakas, sipag, para lahat tayo ay lalo pang umunlad. Sabay-sabay tayong uusad, walang maiiwan o iiwanan. Solid tayong lalaban. At sisiguruhin nating tayo ang mananalo. Mabuhay si Chairman! Mabuhay ang Gatchalian Group of Companies! Mabuhay si Charles! Ako, Charles, ninenervyos ako. Huh? Relax. Chill. Nasaan yung babaeng matapang na kilala ko? Akala mo lang matapang ako. Pero mahina kaya ako. Hindi ko masabi kung ano itong nararamdaman ko. Pati tuhod ko nanlalambot. Totoo, Charles. Ipospong na lang natin to. Hindi ko kaya. You know, magaang kausap si Dad. Teka, naku, maayos ba ang itsura ko? Ha? Okay bang napili kong damit? Ang makeup ko, ayos lang ba? Oh, Abby. Ano ba to? Ikaw ang pinakamagandang babae na makikita ni Dad. And I'm sure of that. Huh? Kasi ako, kita-kita. Ay, ang kulit na sweet. O, teka, sandali na lang, Ay, ha? ang dami mong delaying tactics. Uy, Halika teka. na. Come on. Just hold on. Dad, si Abigail Adlawan po. Abby, ang pogi kong dad na si Chairman William Gatchalian. Good evening, Chairman. Wow. Tama nga si Ben. Napakaganda mo nga talaga, Abigail.
At hindi ba ikaw rin ang nag-alaga kay Charles nung na-hospital siya? Opo, Chairman. You know what? Nararamdaman ko na talagang itinadhana kayong dalawa ni Charles. The very same feeling na naramdaman ko nung una kong nakita ang mom ni Charles. Paano po ba kayo nagkakilala ng mom ni Well, Charles? Pangarap ko talaga noon na maging painter. But of course, ang sabi ni Mama at ni Papa, magnegosyo na lang daw ako dahil hindi makakabuhay ng pamilya ang pagiging isang painter. So, yun. But I decided na gusto kong patunayan na pwede kong pagkakitaan ng painting kung talagang sisipagan kong gumanda ang color at brush techniques ko. And then, one day, nag-paint ako sa tabing dagat. And then suddenly, may dumaan na dalaga sa vista na pinipaint ko. Medyo against the sun, kaya hindi ko masyadong maaninag yung mukha niya noong mga panahong yon. And then, napansin ko na nahulog yung panyo niya. Miss, nahulog ang panyo mo. And then, tumalikod siya at tinignan niya yung hawak kong panyo. Napakakinis ng balat niya at napakaputi. Kasi, mestiza eh. So, nung tinignan niya ako, dumampi yung sinag ng araw sa mga mata niya. At kumisla pa mga yon na anemoy mga bituin. Oh, thank you. William nga pala. Ako si Amelia. Ikaw ba yung nagpipinta? Oo, ako nga. Gusto mo bang makita yung pinipaint ko ngayon? Oo, nais ko sanang tingnan. Sayang kasi hindi pa tapos eh. Maganda na kahit hindi pa tapos. Kung papayag ka, pwede ba akong gumawa ng mabilisang sketch ng mukha mo? Ayos lang? Oo, payag ako. Sige, upo ka muna rito. Rito? Sige. Tapos, tahimik lang kaming dalawa. Tanging alon lang ng dagat. Mga pagkaskas ng lapis sa papel at mabilis na tibok ng puso ko lang ang naririnig ko noon. Gumawa ko ng mabilis ang detail ng bawat anggulo ng mukha niya. Yung mga mata niya, yung ilong niya, labi, pisngi, tenga, yung kulot ng buhok niya, manipis at mahabang mga daliri, malinis na mga kuko. Bawat kiskis ng lapis, parang mga kiskis na dahan-dahang nagpapainit sa puso ko noon. At naalala kong ninitian niya ako ng napakaganda. Hanggang ngayon, buong-buo pa yung alaala ko sa lahat ng detalye ng mukha niya noong mga oras na yon. Parang larawan na parabang sinusuri ko gamit ang magnifying glass. Pwede nang tingnan? Mga studyan ng detalye na pagbabasihan ko ng mas malaking portrait. Ito palang maganda na. Ano pa kaya kung buong portrait na? Kailangan magkita pa tayo ng ilang beses para dahan-dahan kong mabuo portrait mo. Sige, ipagpapaalam ko sa parents ko para doon ko sa bahay namin magpinta. Maghihintay ako sa'yo dito bukas. Parehong oras. Kung ano man ang magiging pasya ng mga magulang mo. Ang bahay nga pala namin ay sa harap ng munisipyo, sa baba ng may sari-sari store. Ngayon ko lang narinig ang kwento na yan. Bakit hindi mo alam ang love story ng mom and dad mo? Excuse me. I'm sorry. Naku, Chairman, iba po ang tunog ng ubo ninyo may masakit po ba kayong nararamdaman? Don't worry about me, Iha. Normal lang naman daw ito at ginagamot naman ako ng doktor ko, so it's okay. Maputla po kayo, Chairman. At malamig ang mga kamay ninyo. Charles,
May pang BP ba dito at stethoscope? Oh, yes, I do have, Abby. Kukunin ko lang, saglit lang. Alam mo, Abby, you have no idea kung gaano mo ako pinasaya. Sa wakas, dumating na sa buhay ng anak ko yung tao na magpaparamdam sa kanya ng pagmamahal na matagal kong ipinagkait sa kanya. Ikaw na makakasama niya sa kaligayahan at pagmamahal habang kayo ay nabubuhay. Bakit po ninyo pinagkait? Heto na. Sandali po, kunin ko po BP ninyo, Chairman. Kung pwede, Dad na lang ang itawag mo sa akin, ha? At kung okay lang din sa'yo, tatawagin kitang anak. Opo, Dad. Relax lang po at inhale, exhale. Medyo mababa po ang BP nyo, Dad. Pakinggan ko po ang heart at lungs ninyo. Sige, anak. Malalim na inhale. Exhale. Ulit po, Dad, sa likod naman. Inhale. Exhale. Parang obstructed po ang lungs nyo, Dad. Tama ka. May chronic obstructive pulmonary disease nga ako. Pakinggan ko po ang heart ninyo, Dad. Normal breathing lang po. Ang ganda po ng tibok ng puso nyo, Dad. Malakas pa at ang saya-saya pakinggan. Talaga? Paano kasi nakilala kita kaya napakasaya ng puso ko ngayon. Dadalasan po naming bisitahin ka, Dad. Opo, at magdadala kami ng prutas at pagkain para lumakas pa kayo lalo. Dad, 2 weeks na lang at ikakasal na kami ni Abby. Practice kayong maglakad para relax lang kayo sa wedding march. Huh? Magpaalalay po kayo kay Manong David sa paglalakad, ha? Nang dahan-dahan lang. Kung gusto mo, magta-training pa ako ng 5K marathon para sa wedding ninyo eh. Alam mo, kapag masaya ka, ano man ang diferensya mo, tila nawawala. I'm good. I'm okay. Don't worry about me. Ito ang pinakagusto ko sa lahat. Nakasandal ka sa balikat ko at hawak mo kamay ko. Tamang-tama ko ang pagmamahal mo sa akin. Dito kasi ay ikaw si Charles. Hindi ikaw si Charles na walang panahon sa akin. Pero naiintindihan ko naman. Ang dami mong inaasikaso bilang kapalit ng dad mo. Gusto ko pa nung janitor ka lang. Nahuhuli kitang nakatingin lang sa akin. Kahit naglilinis ka ay nasa akin ang iyong atensyon. Yung gusto mo kong yakapin, pero hindi mo magawa. Kaya nga, laging nagagalit sa'yo sina Charlotte at Marjorie. Tapos lalapitan ka ni Jimboy at ewan ko kung ano ang inyong pinagtatawanan. Sa tingin ko lang kasi maipaparamdam sa'yo na mahal kita. Dito nakaupo lang tayo na walang pumapansin sa atin. At ang saya-saya ko, Abby. Ako rin naman, Charles. Kung ano sana ang saya natin ngayon, ay ganoon din ang ibigay mo kay Dad. Huwag puro trabaho at halos hindi mo na siya nakikita. Hindi natin alam kung... Oo, alam ko. Kung mauna ka muna kay Dad, tapos pag natapos kong pirmahan ang napakaraming documents... Hindi mo naman kailangang tapusin lahat. And that's an order. Inuutusan mo na ako ngayon, ha? Oo,
Oo. Ay, ang swerte naman namin ni Dad sa'yo. Chairman, dumating na po si Abby. Ang sabi niya, wag daw po kayong bumangon. Gusto lang po niya kayong dalawin. Sige, papasukin mo siya. Thank you. Hello, Dad. Hello, anak. Nagdala po ako ng mga prutas. Pati isda, gagawan ko kayo ng steamed lapu-lapu. Ay, naku, nag-abala ka pa. Halika, maupo ka muna. Salamat po. Pwede ko bang hawakan ang mga kamay mo, anak? Ay, oo naman po, Dad. Parang kamay at daliri ng mom ni Charles. Alam mo, medyo magkahawig kayo ng mom niya eh. Mestiza siya. Ikaw, morena. Pero ang bone structure ng face niyo halos parehong pareho. Grabe makapag-magnifying glass si Dad. Photographic memory po ba kayo? Oo, of course. May photographic memory ako. Dati si Charles, ganun din. Oo. Kaso nga lang nung na-aksidente siya, may na-damage sa optic nerve at brain niya, kaya nawala yung pagiging photographic ng memory ni Charles. Aksidente? Ano pong nangyari? Nung 6 years old si Charles, pinag-aaral ko siya sa boarding school sa London. Ayaw ng mom niya, ayaw din naman ni Charles. Pero gusto ko kasing ibigay sa anak ko ang hindi na ibigay sa akin ng mga magulang ko. Iyak siguro ng iyak si Charles nung nawala ang mom niya sa London. Nako, oo, yun nga ang report sa akin ng yaya nene niya noon. Kasama ang yaya sa London? Yeah, oo. Yun ang kondisyon ng mom niya. And nung nag-Christmas break si Charles, nagpunta kami sa Switzerland. Nagpumilit si Charles na mag-skiing. Ako, ayoko dahil masyado pa siyang bata noon, pero nakiusap si Amelia. So, ayun. At doon nangyari yung aksidente. Mami, gusto ko pa mag-skiing. Charles, hindi pa pwede. Delikado mag-ski para sa bata, okay? William, paturuan mo lang ng basic. Para lang experience naman niya. Stationary lang. Hindi siya mag-i-ski sa slope. Ay, Amelia naman. Oh, sige, Charles. Mag-promise ka na susundin mo lahat ng iuutos sa'yo ng coach mo sa training, okay? Huwag kang basta tatapak sa slope. Promise po, Daddy. Promise po. Oh, that's good, Charles. Bend your knees a little bit more. Charles, diyan ka lang may kukunin muna ako. Yes, Mami. Madali lang pala mag-skiing. Ang galing ng bata, oh. Gagayain ko siya. No! Charles! Stop! Charles! Charles! Huminto ka! Oh, he just took off. Let's go after him. Charles? Nasaan ka? Charles! Where are you? Charles! Oh, I'll go left. You go right. Okay. Mommy! Help me! Mom! Ayun! Si Charles! Mommy! Charles! Huminto ka! Oh! Mommy! Ah! Attack! Nakita ni Charles kung paano nabagok si Amelia sa puno.
dumilim ang mundo niya. Dumilim din ang mundo ko. Sa pagpanaw ni Amelia, nawasak ang kalahati ng puso ko. Uminto ang mundo ko at nabalot ako sa kadiliman. Napabayaan ko si Charles at ayun, inihabilin ko siya kay Yaya Nene niya. Galit na galit ako noon kay Charles. Hindi ko siya mapatawad kahit na alam kong inosente siya dahil bata pa lamang siya noon. Nabulag ako sa sarili kong pigati na bumabalot sa buong pagkatao ko. Dumilim ng dumilim ang aking puso. Nawala ang pagmamahal ko para kay Charles. Dad. Napakasama kong ama. Ipinagkait ko ang pagmamahal sa sarili kong anak. Ginusto ko na maramdaman din niya ang bigating pinagdaraanan ko noon. Tao rin po kayo. Nasaktan. Nagkamali. Pero hindi pa huli ang lahat. Para muli ninyong iparamdam kay Charles ang inyong pagmamahal. Habang nabubuhay tayo, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para magpatawad, magmahal, magmalasakit, maawa. Anak, salamat sa Diyos. Napakabuti niya at ginamit ka niya para muling bigyan ng ilaw ang nagdilim ko ng puso. Nakakakita ng muli ang puso ko, anak. Mahal ko kayo, Dad. Ang panalangin ko ay dugtungan pa ang inyong buhay para muling bumalik ang saya ng pag-ibig sa inyong mag-ama. Nais ko sana, kung loloobin, ay magkaanak at makita pa ninyo ang inyong apo. Salamat, Abi. Salamat po, Panginoon Diyos. Hi! Hello! Ano tong eksenang to? Nagiiyakan kayo? Abby, akala ko ba pasasayahin mo si Dad? Bakit pati ikaw umiiyak? Si Dad kasi. Hindi, si Abi kasi. Stop! And that's an order! Well, this is it. Oh, wow. Araw-araw na yata kayong pumapasyal, ah. Hindi ba kayo busy para sa wedding? Hindi po, Dad. May wedding coordinator kaming kinuha. Oh, right. Dad, bumili po ako ng juicer. Pwede po ito sa prutas at gulay. Kumonsulta po ako sa nutritionist para ma-adjust natin ang inyong diet. Ay, nako. Jackpot ka talaga kay Abby, Charles. Daig mo pa ang tumama sa loto, eh. Oh, that's correct, Dad. Kaya huli at kulong ka na, Miss Abby. Dad, pagkatapos ng 2 months honeymoon namin sa US at Europe, pwede bang dito muna kami ni Abby tumira sa bahay mo? Well, of course. This is your home, Charles. Mamili na lang kayo sa 15 bedroom dito, okay? O kung gusto nyo, pagagawan ko pa kayo ng sarili nyong bahay dito sa lote. 4,000 square meters itong lot, kaya mamili ka na lang kung saan mo gustong magpatayo. Hindi na po, Dad. Mas gusto namin kasama namin kayo palagi. Talagang gusto mo naman akong ipagtabuyan, Dad?
tama ng 19 years tayong hindi magkasama. Now's the time for both of us to catch up with each other. Opo, Dad. Chance na ninyo ni Charles mag-bonding to the max. Definitely to the max. Okay lang ba kayo? Oh, yeah. I'm fine. Sobrang saya ko lang talaga na at least I'll have a second chance to make things right with my son. Charles, anak. Please, I hope you forgive me. Rage blinded me, son. Dad, huwag kang umiyak. I'm so sorry. Panahon na para patawarin natin ang ating mga sarili. Please forgive me, Dad. Dahil sa akin, nawala si Mom. Nawala ang kalahati ng puso mo. Dapat ako na lang ang nawala. Charles, my son, please, never, ever say that. Oh, Okay? akala ko ba walang iyakan? Duet pa kayo ng dad mo. Magandang blending ng iyak ninyo. Halika, Dad. Practice tayong mag-ikan sa garden para sa wedding march. Kalimutan na ang nakaraan. Let's move forward to a better tomorrow. You may now kiss the bride. I love you. I love you. Congratulations! Woo! Finally! Deserve nila Abby, Charles at William ang isang happy ending, hindi po ba? Huwag nating palungkutin kung ano pa ang ibinibigay sa atin ni Lord na buhay. Narito po ang ating nakasama sa paglikha ng kasaysayang ito. Ang ating mahuhusay na talent sa daigdig ng boses. Mark Muñoz, binosesan si Manong David at si Charles. Steve De La Cruz, binosesan ang isang gun. Si William na kasama sa flashback at si William na naging masakiti na pero muling nakabawi. Ann P. Binosesan si Female 1, ang supladitang si Charlotte at ang dalawang nurse at ang ating bida na si Abby. Owen Kaling, binosesan si Susie, ang isa pang supladitang si Marjorie, ang yaya ng batang si Charles at ang mapagmahal na ina ni Charles na si Amelia at ang pinakaiibig ni William na batang si Amelia at ang batang si Charles. Si Kaloy Kaling, binosesan si Ben, ang right-hand man ni William. Si Jimboy, ang masayahing kaibigan ni Charles. Si Gilbert, isang gun, polis, isang male nurse, driver, at isa pang male. At ang nagkasal na pare, kina Charles at Abby. Hindi mabubuo ang produksyon kung wala ang writer na si Rio Apostol. Ang direktor na si Lucy Quinto, ang inyo pong lingkod. Ang technician at editor na si Federico Fabian. Ang naglapat ng ating live, music at mixer, Lay at Kay Padlan. Coordinator na si Christy Interno. At ang project manager na si Action Man. Sila po ang pinagsama-samang mga talino
upang makabuo tayo ng isang magandang produksyon. Hanggang sa susunod po mga minamahal kong tagapakinig. Pansamantala ay magpapaalam muna ako sa inyo. Promise po, maghahanda ako ng isa pang natatanging kasaysayan dito sa Dula ng Buhay. Ito pa rin po ako, ang inyong Tita Lucy.